Welcome to Donmar TV News Channel. Ferdinand Bongbong Marcos and Davao City Mayor Sara Duterte initiative of the government and the private sector to produce Molnupiravir, a COVID-19 drug. In a statement, the two support this kind of initiative and they intend to expand it so more people can avail the medicine. They used to said that local pharmaceutical industry should also be allowed to increase manufacturing capacity to make COVID-19 treatments widely available. Meanwhile, presidential aspirant Senator Manny Pacquiao vows to push for one student, one gadget program. Under the program, every student will have their own devices to use for online classes and will also look into providing free internet connectivity to marginalized communities to use for online learning. Meanwhile, Senator Panfilo Lacson shared in his Twitter post the result of his COVID-19 rapid antigen test. He tested negative and the senator said he is happy to be back to normal. In another post, he enumerated the characteristics of a leader. He said it should be super anti-corruption, anti-incompetence, anti-indolence, anti-dishonesty, anti-entitlements, anti-arrogance, anti-greed, and anti-tardiness. Meanwhile, Manila City Mayor Isko Moreno personally visits the 24/7 booster shot drive-through vaccination caravan until wee hours of Friday in Quirino Grandstand. He says that continuous effort must be done to save as many lives as possible and as soon as possible. Tiyagain na natin to. Kaysa naman magka-COVID tayo, kasi yung infection hindi na po maiwasan. Tapos pamilya na nai-infect. Other presidential aspirants like Vice President Leni Robredo has no reported activities. Ay ito pong expose ni Atty. Alex Lopez diyan sa Maynila na meron daw 15 billion loan itong kasalukuyang pamahalaan. At until now ay wala pa hong nagiging sagot ang si Mayor Isko Moreno kung ito ay totoo at kung totoo naman ito, saan ginamit yung pera. Okay? Pangalawa, na ating pag-usapan na malaki po ang implication at galawang pampolitika. Dito ho sa pag-amin ni patuloy at paninindigan ni Mayor Sara Duterte na sinasabi niya, until now, BBM is my president. So ibig sabihin, kahit na sinong grupo ang magsabi na siya ay kakabit sa ibang political party, ibang kandidato, hindi mangyayari. Dahil ang loyalty niya na kay BBM. Yan po yung ating pag-uusapan. 2 o 3 araw na hong pinag-uusapan ito, pero wala po hong malinaw na sagot dito si Mayor Isko Moreno kung bakit nag-loan ng 15 billion at saan ginamit. Yan lang ho ang hinahanap nitong si Atty. Alex Lopez na siyang nakakita ng mga dokumentong di umano ay sa Development Bank inutang. At sabi niya, kasi mayaman ng Maynila dati, bakit nagkakautang ng ganyan? Pero alam nyo, para sa inyong kaalaman, ang lahat ay pwedeng mangutang. National and local government, kahit pribadong sektor nangungutang, hindi naman masama yun eh. Actually, yung pangungutang ay legal. Pero, kailangang alamin bakit nangutang at saan ginamit ng pera. Yun po yung obligasyon ng nangutang. Yung pangungutang ay legal, pero ang obligasyon ng nangutang ay bakit nangutang, ipaliwanag sa bayan, at saka saan ginamit. Kasi ang magbabayad ng utang ng mga incumbent government official, local and national, ay ang susunod na gobyerno. At ang magbabayad yan, taong bayan. Ang collateral sa paglo-loan ng nasa gobyerno ay taong bayan. Kaya mahalagang malaman ng taong bayan bakit nangutang at saan ginamit. Ganun lang po kasimple yun. Huwag niyong ibaba ang level ng usapan na agad nagagalit, agad minamali, fake news. Paano fake news? Mayroong kumplenan. May dokumento yung Alex Lopez na nakita yung mga dokumentong yan. Ipaliwanag ninyo. Ganun po yun. Pag dinaan po nyo sa init ng ulo o dinaan yung politika ito, wala yan. May dokumento. Tsaka kadali naman kung aminin na nangutang, walang problema. I-justify kung saan ang gamit. Di tapos. Ganun lang yun. Wala namang paglabag sa batas ang pangungutang Ang mahalaga lang malaman ng tao bakit nangutang at saan gagamitin. Yun lang, ganun kadali. O yung mga hindi nakakaintindi, pag-aral kayo at nang inyong maintindihan ang mga sagot tungkol dyan. Okay? Mag-react at comment po kayo dyan. Samantala, pangalawang issue ito may kaugnayan niya sa matinding statement ni Mayor Sara. Alam nyo, yung BBM Sara, talagang ikinasal na Talagang solid na talaga
Wala nang pwedeng gumiba sa kanila. Lately, merong nag-try na local politics sa Mindanao, ikabit si Isko kay Sara. So ayaw ni Sara. Kaya sabi ni Sara, tulad na sinabi ko kanina, BBM is my president, sabi ni Sara Duterte Carpio. So ibig sabihin, hindi yung kanilang team ay hindi pwedeng gibain ng kahit sino. Kaya ko ito tinatalakay kasi ano ang implication nito dun sa, alam naman natin na lahat tayo, politiko, botante at mga Pilipino, naghihintay din tayo sa kung ano ang magiging statement o galaw ng Malacanang. Sila ba ay magdideklara kung sino ang kailang official candidate o hindi? Yan ang inaabangan natin. Kung magdideklara sila, karapatan nila yan. Kung hindi, karapatan din nila. Pero kung halimbawa ay magdideklara, tapos yung iba'y umaasa na sila ang susuportahan, parang malabo kung inyong babasahin itong statement ni Sara. Kasi yung kanyang pakikipag-tie up kay BBM, yun na yun eh. Ibig sabihin, kung ang Malacanang ay magdideklara ng kandidatong Pangulo against BBM, hindi niya makasama si Sara. Kasi si Sara ay nagsabing kay BBM na siya. Dahil siya ay merong loyalty at merong isang salita. So kung ang Malacanang, halimbawa, hindi ko inuunahan, doon sa mga umaasa dyan, o atat na ma-endorse ng Malacanang, malabo na kayo. Kasi nagsalita na si Sara. Hindi siya hihiwalay kay BBM. So kung mayroong mag-i-endorse ng Malacanang, halimbawa, mag-endorse ng Malacanang na piliin niya si Lacson, piliin niya si Moreno, piliin niya si Pacquiao. Malabo na ikabit si Sara. Or tanggapin ni Sara yun. Kasi nga si Sara, sabi niya, BBM lang siya. Ganon yung sinasabi natin. Intindihin nyo, dahil baka mamaya mag-react kayo, mali na inyo kasi basahin mabuti at pakinggan. Mahirap po siya nagre-react na hindi naman alam anong sinasabi. Kaya importante nakikinig. Hindi ba? So ano inyong tingin doon? Kaya kaabang-abang. Sa inyong tingin, sino ang pwedeng kung magdideklara ang Malacanang at susuportahan? Sino ang pwedeng suportahan niya? BBM Sara? Na solid ang samahan? Or may posibilidad pa na lumakdaw o maghanap ng ibang kandidato ang Malacanang para isama kay Sara? Pero sabi ko nga kanina parang malabo dahil kasi sabi ni Sara hindi siya sasama sa iba. Ang loyalty niya dito sa kailang team. Mabigat yung deklarasyon na yan. Kala nyo ganun lang yon? Matindi yun. Kahit nasabihin ng Malacanang, Sara, dito ka at isasama ka namin doon sa isang kandidato, hindi pwedeng mangyari. Ang loyalty nandun at si Mayor Sara mayroong isang salita. Nakapako na. Yan po ang isa rin sa mga matinding pag-aaralan siguro ng mga political analyst at advisor ng Malacanang. Anong gagawin nila? Susundan ba nila yung isang salita ni Mayor Sara? Or hihiwalay ang Malacanang against Sara? Palagay ko malabo. Kasi mag-ama yan at saka kanila yan O maaaring magdeklara na lang ang Malacanang na kung sinong gusto nilang presidente, pero si Sara yung kailang vice. Pero walang opisyaling pangtanggap si Sara at walang gagawing opisyaling pagtanggap si Sara dahil sila, ang kanyang loyalty nga ay na kay BBM. Ayun. Yun na yung mangyayari dyan. Kaya kaabang-abang. Big challenge sa Malacanang itong development na ito. Kasi matindi yung isang salita ni Mayor. Pagka ganyan po ang salita ng isang kandidato, hindi mo na pwedeng ilipat yan. May isa salita siyang kung saan siya doon at nanumpa siya doon na siya. Yun ang mabigat. Kaya yung mga nag-aabang dyan na presidential candidate na akala nyo makukuha pa kayo, kukunin kayo ng Malacanang para isama kay Sara, malabo pa yan sa sabaw ng Pasig River. Malabo na yan.